Oh, ayan mga kalaro. So dito na naman tayo sa ating flyer slope. So ayan, oh, kita nyo. Yung mga hindi pa nakikita itong flyer slope natin, yung bago pa lang nag-ano sa channel natin, welcome po kayo sa channel natin. Subscribe, like and share, comment. Saka syempre, huwag nyo kalimutan pinutin notification bell button para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. Mga kalaro, itong channel na to para sa mga newbie, 10 years newbie, saka yung mga nagsisimula pa lang sa kalapate, mga gusto mag-upgrade, at saka syempre yung mga katropa at mga kalaro natin sa ibang bansa na hindi makapag-ibon dahil syempre nag-work at the same time wala silang way para makapaglaro. Pwede kayo maki-nervous dito sa channel natin. I-update namin kayo sa mga nangyayari sa ating mga ibon. So ngayon, it's Tuesday. So Ligo Day ngayon. Hindi muna tayo magpapakawala ng ibon kasi pakita ko sa inyo yung ayan oh. Medyo cloudy. Alam mo na, cloudy. Tapos meron tayo ngayon dito sa Pilipinas na bagyo. Pero hindi tama sa bansa, pero mahatak niya yung mga ulan-ulan. So kadalasan paghapon at gabi umuulan dito. Ang problema, siyempre hindi pa nag-groupings mga ibon natin. Pag inabot ng ulan sa labas, medyo mas mahihirapan sila. Pero yung ibon natin ay mga maayos na ang galawan. So pag pinakawalan mo, nakakatambay-tambay pa. So ayan, i-ready natin yung ating liguan. Ito yung tubig natin para doon sa isa pa. So ayan, ang gagamitan natin to syempre ng kay JPH. Ayan, bath salt, royal feathers. So ayan yung nagamit natin. Importante lalo na sa mga ibon natin na naglulugon, ha? Mga kalaro, importante yan, ha? Teka, buksan natin yung royal feathers. So pag naglulugon ng ibon nyo, importante yung paligo. Siyempre, nakita nyo nagtatanggal-tanggal sila ng mga balahibo. So nagtatanggal-tanggal ng balahibo. So talagang very important yung paligo, lalo na malagyan ng ito, oh, bath salt ni JPH. Kulay blue, mabango. Ayan, mabango. Ayan, ha. O ayan, pupuno na. So yun natin, ha. Ayan, ilalagay na muna natin bago natin ilagay yung mga ibon doon, mga kalaro. O ayan, salamat sa tumatangkilik, lagi nanonood, nagko-comment. Ayan. Ayan. Nung nakaraan nagpaligo tayo, nandun sa kabilang, nasa breeder's loft natin yung royal feathers natin. Ngayon kinuha na natin dito. Importante yan, mga kalaro. Importante ang ganito, ang paligo. Self bath, ha. Kasi iba ang nangyayari, talagang okay na sa kanila na laging malatayon o kaya yung kung ano man ang ginagamit sa sa force bath. Pero para sa akin, kung nagsa-self bath naman, hindi na rin ako force bath. Ayan, puntahin natin yung mga ibon natin dyan. Marami nagsasabi baka daw nai-stress yung ibon natin sa pagpapakawala. Kalaro, kapag pinapakawalan natin yung ibon natin, pinapapasok dito, yung iba kasi hindi pa sanay, tapos yung bubug natin palabas. Pero pagdating sa labas, hindi natin bubugawin. So since then, nagsimula ako mag-ibon, ganun talaga. Pag pinapalabas ko, binubugaw ko. Ngayon, dito ko sila ilalagay sa paliguan, ha. So bugawin ko din sila. Ayan sila. Pansin nyo, mga kalaro, meron na tayo nagmo-molt. Ayan, nagmo-molt ng ibon. Yan, yung mga nagmo-molt nating ibon, importante yan ang papaliguan. So gagawin ko na twice a week ang paligo, ayan, kasi meron tayo yung mga maliliit na mga balahibo niyan, na di ba nagkakamot-kamot sila. Importante yun, maalis nila para makapagpalit agad. Para sa akin yun, ha, mga kalaro. Iba tayo. Kasi papuntahin ko lang sila doon. Ayan, sanay kasi sila dyan. So kailangan mo talagang bubugawin yan. Ayan, diretso na yan doon. Labas. Wala pa tayong time, hindi pa natin nakakabit yung bee-perch natin, ha. Pero papunta yung tao natin, papakabit ko yung bee-perch. Yung bee-perch natin, galing din yung kay JPH Loft. Importante yan kasi para nakikita natin yung droppings, mga nandito. Yung mga nasa gilid. Ayan, ito, timo. Ayan, lugon na lugon. Ayan, ganyan na naman, Ayan, pupunta sila doon,
Ganyan lang. So, hindi naman gaano nai-stress yan. Magaya nito, akala niya sa taas siya. Pero, sa baba ka dapat, boy. Kasi nga, naglulugon ka, paliligo ka. Ayun, oh. Ayun yung release door ko sa ilalim, oh. Ayun. So, ayan. Paliguan muna natin, oh. Sana maligo agad. Kasi yan, ganyan. Hindi pa nila alam na may tubig doon, oh. Ayan, bababa yan dyan. So, mainit din ang panahon. Kahit walang araw, mainit, malinsangan, oh. Ayan, bababa na. Ayan, kita na agad ng puti, oh. Maliligo na, oh. Ayun, oh. Diretso, ligo, oh. Iniinom pa. Very safe yan, yung JPH Royal Feathers na tubig, na bald salt. And kailangan din ng ibon natin ng salt kasi salt deficiency nila. So kailangan nila yan. So ayan, oh, niligo na. So ayan, ang bilis. Gustong gusto talaga nila. So very important yan, ha, mga kalaro. Magpaligo ng ibon. Lalo na kung naglulugon, ha. Kasi iba talagang hindi na nakakapagpaligo. So akala nung iba, yung pulbos daw ng ibon, nakukuha daw yun ng normal, regular. Pero para sa akin, talaga sa pagligo, nadadali. Para sa atin, sa balat natin, mga kalaro. Importante ang nakakapaligo. So, ayan. Doon tayo sa labas, mga kalaro, para mas makita natin. Ayan. Subukan natin mamaya, pagka nakapaligo na, nagpapahinga, kung magbago ang panahon, hindi pa kuwala natin. Doon natin palabasin sa baba. Ayan, oh. Doon sa baba talaga ang release door niyan. Kapag mga magagaling na yan, ang gagawin natin, doon sa baba, bubuksan ko yung, ilalagay ko sila lahat dyan, tapos i-release. So, medyo marami tayong panlaban ngayon, mga kalaro, kasi marami na tayong testing bird. So, yun. May mga nagtatanong din, bakit daw ang daming panlaban? Kalaro, kasi south lang ako naglalaro. So, hindi ako nagno-north. So, may nag-PM sa akin kung nagno-north daw ako, saka bakit daw madami akong south. Hindi ako nagno-north. Ang laban ko ngayon south lang dahil busy tayo ng mga gantong panahon. Madalas din akong may mga meetings. So ang ginagawa ko, ang laro ko puro south. Dati kasi ano yan basta December na yan, saka first quarter, may yun ang bakasyon natin sa ating work. So yung mga nagtatanong ating work, tayo ay sales head sa tawag dito, sales director. Senior sales director tayo sa Ayala Land. So medyo marami tayong ginagawa doon sa opisina ng gantong panahon. So ayan, medyo kailangan natin ng paligo ng ibon. Yan, importante yan, mga kalaro. May nag-comment din kung gaano katagal ba daw nalugon dapat ang kalapate. So para sa akin, depende kasi yan, kalaro, sa bloodline. Minsan may bloodline na mabilis maglugon, mabilis magbihis. May bloodline din na matagal. So, tawag na late maturing at saka early maturing. So, para sa akin, para safe, dapat mga 5 months, bis na yung kalapati mo. Yung, hindi naman pa yung lahat kasi mga flights niyan. Pero yung itsura niya, makintab na yung leeg, makinis na. Tapos, malinaw na yung mata. Ganun dapat ang development ng ibon. So, tingin ko mga 5 months to 8 months yan yung makasagsaga ng rondahan yan. Dapat marunong na rin ang ibon mo nun para napaparonda mo na. So, yun ganun siya, mga kalaro. Ngayon, kung hindi mag-develop agad ang ibon mo, may problema yan. So, may ganyan din akong experience. May ibon ako, tagal maglugon, hindi nagpapalit ng balahibo. So, napansin ko, ganun, siya lang yung ganun. So, may diferensya yun. So, yun ang kailangan mo obserbahan para mapalitan mo agad. Para hindi mo maitsaga na mailaban. Kasi mahirapan manalo yung ganun. Yung balahibo nga niya, hindi niya makumpleto. Mas lalo na manalo. Diba? Ganun lang kasimple yun. So, ito yung first batch natin. Second batch. This is 40 birds na. So, yung isang may edad sa sumunod na batch, pinasok ko na dito. So, 40 na sila. So, meron tayo ulit 21 birds doon na papakita ko sa inyo. Yan, naliligo sila dyan. Pakita natin. Itong 21 birds natin dito, ito yung third and fourth batch. Ayan, no. Third and fourth batch natin, mga kalaro. No. Healthy lahat yan. Kasama yun, oh. Nag-aaral to kumain, kasi yun ang papaturuan natin. Oh, ayan na. Oh, mga kalaro, ha. Oh, yung kalimutan mag-subscribe. Saka pinutin yung notification bell button, ha. Oh. Maraming salamat sa taga-suporta. Okay na, ha. Okay na? Bye!